maunawaan po tayong lahat. Kasi po sa ngayon, napakarami pong problemang hinaharap ng ating bansa, kaya gusto ko po kayong makausap. Magtatanong muna po ako sa inyo, napakamura po ba ng bilihin ngayon? Ulitin ko po napakamura po ba ng bilihin ngayon? Napakamura po ba ng bigas ngayon? O baka naman po yung gamot medyo bumura naman. O yung ospital po, baka naman yun ay mura-mura sa atin. Eh yung kuryente po, hindi po ba mura ang kuryente dito sa Malabon? Wala na po bang mura? Hindi po ba maginhawa ang buhay natin ngayon? Ibig po ba niyo sabihin, hirap na hirap tayo ngayon? Eh yung traffic, maayos na po, di ba? Yung baha, wala na pong baha, di ba? Eh kailangan po tayo magkaroon ng sumpaan ngayong araw na ito. Kailangan po makapaghalal kayo ng tunay na maglilingkod sa inyo para po itong tinatanong ko sa inyo magkaroon po ng mabuting kasagutan. Sa ngayon po, alam kong marami sa inyo, kung hindi man lahat ay nalulungkot. Sapagkat alam niyo kung ano ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating pong dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay bigla na lang nilang dinukot at dinala sa malayong bansa. Malayong-malayo sa atin. At doon, siya po ay sapilitang uusigin at hahatulan ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Yan po ang problema. Yun pong mga senador na nasa kabilang team, alam naman po rin kung anong team yung sinasabi ko. Kami po kasi, ako kasama ko dun sa Team Suka. Alam po ba ninyo yung Team Suka? PDP laban. Team Suka laban sa Team Sumpa. Eh kung hindi ba naman, lahat nga po ng problema ay inabot na natin. Pagkatapos maglalakas pa sila ng loob na lalapit na muli sa inyo sa kabila ng maraming panahong ginugol nila, pabalik-balik sila sa Senado. Bakit ganito pa rin? Sa bawat tanong ko sa inyo kanina, ang sagot nyo ay puro hindi. O talaga pong ganyan ang problema? Yung Team Sumpa, kahit kailan ay hindi na nila magagamot ang problema ang sinasabi natin sa inyo. Bakit? Sila po ay may kinalaman din sa pag-i-impeach sa Vice President. Gusto po nilang tanggalin ang ating Vice Presidente. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ang Vice President po natin ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Yung pagkakahalal niyang yun ay kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan. Bakit ngayon bigla na lamang nilang tatanggalin nang hindi man lang kayo kinonsulta? Kayo po ang naghalal sa kanya. Ngayon po, yung inyong mga representatives sa Kongreso, hindi man lang nila kayo kinausap, hindi man lang nila kayo tinanong kung yung gagawin nila na pagtatanggal sa kanya ay meron kayong pagsakayo. Kayo po bilang mamayan ng ating bansa, kayo ang merong tunay na boses sa mga bagay na ganyan.
Hindi po pwedeng basta na lang siyang gagawa ng gano'n nang wala kayong kinalaman. Hindi po. Kailangan malaman po rin yun. Ngayon po, naghihintay na lang sila ng panahon na kapag sila, yung team na yon, yung kabila, kapag sila po ay nanalo, tsak na tsak, maniwala po kayo sa akin, pag sila ay nanalo at nakakuha ng maraming bilang sa kanilang panig, tanggal ang Vice President. Paano natin mapipigilan yan? Iboto po ninyo PDP laban. Sigurado pipigilan po natin yan. Pipigilan natin yan. At pagkatapos po, ang gagawin ng PDP laban, kailangan maibalik si Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Mga kababayan dito sa Malabo, yung kuryente po, matagal ko nang gustong ibaba. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan? Tandaan po rin nyo. 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot? Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singil ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong senador, hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas. O sino man binoto ninyo? Pabalik-balik na po sila doon. Yung iba, 4 na beses na silang nakabalik. Ibig sabihin, pag 4 na beses na nakabalik, nakapagsilbi na siya ng 24 na taon sa Senado. O bakit ganito pa po ang presyo ng kuryente? Yung iba 3 beses, iba 2 beses ngayon, lalapit na naman sila sa inyo. Yung team na yon, hindi sila makakakalap ng ganito karaming tao kung wala silang daladalang ayuda. Kayo po ba ay binigyan ng ayuda kaya nandito kayo? Baka naman nabigyan kayo, ayaw lang ang binigyan. Yun po yung masarap ngayon. Walang ayuda pero yung tao, voluntaryong pumunta rito para magkita-kita tayo, makapag-usap tayo tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Akala nyo ba legal ang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi po. Hindi po totoo. Yung sinasabi nila na legal, hindi po totoo. Meron po tayong umiiral na ustisya sa ating bansa. Kung sakasakali si Tatay Digong, sakali lang, kagaya ng kanilang ipinaparatang ay nagkasala, litisin ninyo siya, ipagsakdal ninyo siya, ihablan nyo, asuntuhin dito sa ating bansa. Sapagkat siya ay isang Pilipino. Wala pong kasalanan ang dating Pangulo. Yung ginawa niyang war on drugs ay isang programa na inisip niya sapagkat alam niya na kapag hindi niya ginawa ang pagbaga at paglaban sa droga, walang mangyayari sa kinabukasan ng kanyang bansa. Sapagkat ang droga ay napakaraming epekto na ginagawa. Masisira ang isang tao. Mawawasak ang pamilya. Mawawasak ang lipunan. Alam ni Tatay Digong yun. Alam niya bilang Pangulo ng bansa,
Katungkulan niya na sinupin, proteksyonan, depensahan ang interes ng bawat mamamayan. Yun ang kanyang obligasyon. At walang isa man na tumutol nung gawin niya yung programa na yun sapagkat siya'y Pangulo ng Republika. Walang isa mang ahensya ang tumutol. Ang totoo po niyan, binigyan pa lahat ng pagsang-ayon at budget para may sakatuparan ang programa yun. Kayo po ang nakakaalam. Nung ginawa niya yung programa na yun, nakikita niyo malaya, tahimik, ang mga eskinita, yung mga kalsada, nawala yung takot sa inyong dibdib na baka sakali, napakarami ang mga puser, napakarami ng iyo. Noon lamang po nagkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan sa dibdib ang mamamayan. Marami pong sumuko, marami ang nagbalik loob sa pamahalaan. Kung alam po ninyo yung kahabaan ng Commonwealth dito sa Quezon City, magmula ka po sa Pilcoa hanggang sa kaduluduluhan ng Fairview, merong 7 hanggang 9 na barangay ang dadaanan mo dyan. Nung wala pa yung kampanya laban sa droga, merong 35 hanggang 40 pangyayari ng nakawan at holdapan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Alam ko po yan sapagkat ang mga barangay official sa dakong yan ay halos kaibigan ko po lahat. Pagkatapos na itaguyod ng Pangulong Digong yung kampanya laban sa droga, doon lamang natahimik ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nagpasalamat ang maraming tao. Nagkaroon ng kumpiyansa ang mga tao. Ngayon po, dinala siya sa Netherlands. Isang hukuman na walang jurisdiction sa ating bansa sapagkat kumalas na tayo bilang kasaping bansa dun sa Rome Statute na kanilang ipinagmamalaki. Bakit siya hatulan ngayon? Sa harap ng pangyayari na umiiral at gumagana ang ating justisya para nilang sinampal ang lahat ng hukuman dito sa ating bansa. Para nilang sinampal lahat ang mga piskalya dito sa ating bansa. Sapagkat sila ang uusig at hahatol sa isang Pilipino na walang kasalanan. Alam po ba niyo ang ating national hero, si Dr. Jose Rizal? Ang umusig dyan at humatol, mga Kastila. Pero nung panahon na yun, ang ating bansa ay nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Tanggap natin yun. Pero ngayon, ang ating bansa ay isang bansang malaya, nagsasarili. Wala tayo sa pamamahala ng ibang bansa. Wala tayo sa pamamahala ng Netherlands. Bakit ang hukuman na ito ang hahatol sa isang Pilipino? Paano matatanggap ng isang Pilipino? Ang pinakamasakit pa po, kapwa niya Pilipino ang nagkanulo sa kanya. Tingnan po ninyo. Yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC. Na ipinadaan sa Interpol. Meron din po. Nauna pa nga yung warrant of arrest ni Vladimir Putin kaysa kay Pangulong Digong. Meron din pong naunang warrant of arrest ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Dinala rin sa Interpol. Bakit hindi po mahuli-huli ang presidente ng Russia, Vladimir Putin? Bakit hindi rin po nauhuli si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Samantalang itong dalawang leaders na to ang pumatay ng libo-libong tao sa pamamagitan ng giyera. Ang Russia, giniyera niya ang Ukraine. Yung missile, wala pong pinipili yan. Kahit pag sumabog yan, mga bata, eskwela, ospital, kahit sino tatamaan ka ng missile. Yun po yung crime against humanity. Ganun din po sa Israel. Pasabog dito, pasabog doon. Laban sa kanilang kalaban na kung tawagin ay Hamas. Kahit sino.
bata, matanda, babae, lalaki, sino man ang tamaan ng mga missile na yan, walang sinisino. Crime against humanity. Yun ba ang ginawa ng Pangulong Duterte? Hindi po. Ang Pangulong Duterte, dinirekta niya yung programa niya sa mga kalaban ng lipunan, sa kalaban ng gobyerno, yung sumisira, yung mga anay ng lipunan, na pilit sinisira ang ating mga pamilya, ang ating pamahalaan. Kung sakali man pong may napatay, talaga pong ganun. Ngunit yun ay isang legitimate na programa na inisip niya sapagkat alam niya, responsibilidad niya na sinupin, depensahan, proteksyonan ang mamamayan ng kanyang bansa. Ito ang sinapit niya. Alam po niya kung nasaan yung ICC? Yung ICC na tinatawag na International, ano ang pangalan niya? Gusto ko ng International Criminal Court. Yun po ay nakabase sa Netherlands. Ang Netherlands po ang pinamumugaran ng mga komunista na kanilang sinusuportahan, ipinagtatanggol na hanggang ngayon ay kanilang sinisinop sa kanilang bansa. Hindi natin mapabalik dito yung mga komunistang kalaban ng ating bansa sapagkat sila'y namumugad doon sa Netherlands. Baliktad ang nangyari. Ang ating Pangulo na lumalaban sa komunista ay siya ngayon ang dinala sa Netherlands. Tingnan po ninyo ang kabalintunaan nangyayari sa ating bansa. Kaya kahit humaba po ang aking pagkukwento sa inyo, baliwala po sa akin. Basta't malaman lang po ninyo kung anong nangyayari sa ating bansa. Para ganoon ay huwag kayong madaya, huwag kayong mailigaw ng konting ayudang binibigay ng kabilang team. Huwag kayong pasisilaw. Kung sakaling bibigyan nila kayo, ang payo namin, kunin po ninyo. Sapagkat yun ay pera ninyo, hindi nila pera. Hindi nanggaling sa bulsa nila yung mga ayudang ibibigay sa inyo. Hindi po. Pera po ng bayan yun. Nagpapanggap lang sila na kunwari galing sa bulsa para silawin nila kayo. Huwag kayong masisilaw. Tanggapin ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Alam na po nyo ang gagawin nyo. Pagkatanggap nun, bumili po kayo ng inyong kakailangan. Kalimutan nyo na silang lahat. Sa araw ng botohan, alam na po ninyo yung Team Suka. Yung Team Suka po may asim. Katulad po ninyo na may asim pa. Iboto nyo po kung po pwede lahat ng kandidato ng PDP laban sapagkat kailangan po natin ng bilang. Kapag ka po marami silang bilang, yung team na yon, sa susunod po na kongreso, tatanggalin nila ang Vice President. Kaya po nililinaw ko sa inyo, ang PDP laban, ang team, ang may kakayahan para labanan ang maitim na balakin ng kabilang team. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Wala silang sasabihin. Mangangako na naman sa inyo. Ano ipangangako nila sa inyo? Kasama sila kung bakit nagkaganito ang ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman tayo. Malungkot na naman kayo. May galit kayo sa puso sa nangyari sa dating Pangulo. Hindi sana ganito. Dapat sana nagkakaisa na sana tayo bilang isang bansa. Sapagkat doon magmumula sa pagkakaisang yun. Para tayo bilang isang bansa ay sumulong na buhay ng marangal. Tingnan po niyo ang Senado ngayon. Kaya kailangan po kaming makarating. Kailangan po nating ayusin ang kalidad ng Senado. Ang isang senador, kung talagang gagawin niya ang kanyang tungkulin, yung kapangyarihan na ibibigay ninyo, makakagawa siya ng ikabubuti ng kalagayan ng ating bansa. Ang problema, ilang ulit na silang bumalik. Napatunayan na ninyo kung ilang ulit na bumalik. Wala silang napatunayan, kundi ang nangyari sa ating bansa ngayon. Tandaan po ninyo yung mga tinanong ko sa inyo kanina.
Ang sagot nyo ay puro hindi. Totoo naman po lahat yun. Sapagkat ang bigas po talaga ay napakataas na po. May nangako na 20 pesos. Natupad ba? O mangangako na naman sila sa inyo. Sana po, sana po. Kaya talagang gamitin po natin ang boto. Huwag po niyong kakalimutan ang aking kaibigan Ninong de la Cruz. Sapagkat nakita ko po habang kami nagmo-motorcade kanina. Nagmamasid po ako sa mga taong kumakaway sa amin. Ilang kalsada rin ang aming inikutan. Kilala pala siya at kumakaway lahat. Yun ang gusto kong kapartner. Yun ang gusto kong kasama. Action man. Siya pala ay palaging nasa unahan ng mga pangyayari. Nagkaroon ng sakuna, ito palang si Ninong ay palaging nandyan. Siya pala ang may kagagawa kung bakit nagkaroon kayo ng 2 malasakit centers. Siya palang may kagagawa kung bakit nagkaroon kayo ng kauna-unang ospital dito sa Malabon City. Si Consihal Dado, huwag nyo rin kakalimutan. Barkada niya yan. Alam ko, magbabarkada, ibig sabihin, magkakaayon ng prinsipyo. Iisa ang kanilang patakaran. At yung anak ni Mang Dado, si Ron Cunanan, huwag nyo rin po kakalimutan. Hindi ko po makakalimutan ng gabi ito na kahit gutom